May sweldo ka naman, pero isang emergency lang, sira ang sasakyan, biglang nagkasakit, o hindi ka nakapasok ng ilang araw. Parang guguho agad ang finances mo. Tapos ang ending, credit card o utang. At doon nagsisimula yung cycle na ang hirap takasan. Kung nakarelate ka dito, hindi ka nag-iisa at kailangan mong marinig ito. Hi everyone! Welcome back to Pinoy Money in Canada. Ako si Nika. Dito, pinag-uusapan natin ang pera in a simple, realistic, at taglish way. Para sa mga Pinoy dito sa Canada na gusto talagang makaipon at maging financially stable. At today, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas iniskip ng marami. Pero isa sa pinaka-importanting foundation ng finances mo, ang emergency fund. Ganito kasi ang nangyayari sa totoong buhay. Nagwo-work ka, kumikita ka, binabayaran mo ang bills mo, feeling mo okay ka. Pero isang araw, biglang nasira ang kotse mo. Kailangan mong maglabas ng $1,000 agad, wala kang extra. So anong gagawin mo? Swipe ng credit card. Next month, may interest na. Hindi pa tapos doon, sunod-sunod na. Hanggang sa mapapansin mo, hindi ka na nakaipon, baon ka na. Ito ang dahilan kung bakit importante ang emergency fund. Ang emergency fund ay hindi extra lang. Hindi ito optional. Ito ang safety net mo. Ito ang buffer mo sa real life. Para siyang shock absorber. Kapag may problema, hindi ka agad tatama sa utang. Hindi ka agad matutumba. At ang totoo, hindi mo kailangan hulaan kung mangyayari ba ang emergency. Mangyayari talaga siya. Hindi mo lang alam kung kailan. Ayon sa mga studies sa personal finance, ang mga taong walang emergency fund ay mas mataas ang chance na mangutang kapag may unexpected expense. Ibig sabihin, kung wala kang ipon para sa emergency, automatic, utang ang next step mo. Ngayon, pag-usapan natin kung magkano ba dapat. Ang general rule ay 3 to 6 months ng living expenses mo, hindi sahod, kundi gastos mo. Halimbawa, kung ang monthly expenses mo ay $3,000, ang target mo ay around $9,000 hanggang $18,000. Sa totoo lang, parang nakaka-overwhelm pakinggan. Pero ito ang importante, hindi mo kailangan buuin agad. Ang kailangan mo lang magsimula. Pwede kang mag-start sa $1,000. Kahit maliit, malaking bagay na iyon. Kasi ibig sabihin, may sasalo na sa'yo kapag may biglaang gastos. Mula doon, pwede mo na siyang palakihin paunti-unti. Kahit $50, $100, o $200 kada sweldo, consistent lang. Mas importante ang consistency kaysa laki. Ngayon, saan mo ilalagay? Simple lang. Dapat madaling ma-access. Hindi ito para i-risk. Hindi ito para i-invest sa stocks or crypto. Dapat nasa savings account lang na pwede mong kunin anytime. Kasi ang purpose nito ay hindi para kumita, kundi para maging ready. Ito yung part na maraming nagkakamali. Mag-i-invest na lang ako para mas mabilis lumaki ang pera ko. Mukhang tama, pero delikado. Kasi kapag nagkaroon ka ng emergency at wala kang emergency fund, mapipilitan kang galawin ang investments mo. Minsan lugi ka pa, o mas malala, mangungutang ka habang may investments ka. At doon nasisira ang momentum mo. Kaya tandaan mo ito, emergency fund muna, bago investing, bago lahat. Hindi ka nag-iipon dahil gusto mong magka-problema. Nag-iipon ka para kapag dumating ang problema, hindi ka matatakot. Imagine mo yung difference. Dati, isang emergency lang, stress ka na agad. Ngayon, may ipon ka. Kaya mong sabihin, okay lang, covered to. Iyon ang goal, peace of mind. Kung gusto mong maging stable dito sa Canada, hindi pwedeng skip ang emergency fund. Ito ang isa sa pinakaunang hakbang bago ka mag-build ng wealth. So after this video, simple lang ang challenge ko sa'yo. Mag-start ka, kahit small amount. Buksan mo ang savings account mo at ilagay mo ang unang amount para sa emergency fund mo. Kasi doon nagsisimula ang pagbabago. Kung nakarelate ka sa video na ito at gusto mong matutunan kung paano mag-budget, mag-ipon, at mag-invest step by step habang nandito ka sa Canada, make sure to subscribe to Pinoy Money in Canada. Dito, hindi kailangan maging expert. Kailangan mo lang magsimula. Hindi kailangan perfect. Kailangan lang handa. Disclaimer, ang content na ito ay for educational purposes only at hindi financial or tax advice.